Magandang araw mga classmates. Kumusta na ang lahat? Alam kong karamihan sa inyo ay excited na makapag-aral muli ng tungkol sa negosyo. Maaaring madami sa inyo ang naghahanap pa ng paraan kung paano dadami ang kanilang kliyente o kaya naman ay kung paano masusustain na hindi sila iiwan ng kanilang mga kliyente. Kaya ngayon mga classmates, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa lending o microfinance na kung saan aalamin natin kung paano nga ba natin papadamihin ang ating mga existing clients at kung paano sila mananatili sa atin. Hindi din kasi biro na padamihin ang mga kliyente natin lalo na pagdating sa pagpapautang dahil maaaring maloko lang nila tayo at hindi sila magbayad ng kanilang mga utang. Kaya ngayon mga classmates, magbibigay ako ng mga puntos na maaaring makapagbigay sa inyo ng idea at magamit nyo ito sa inyong mga negosyo. Disclaimer lang din mga classmates, maaaring may masabi ako dito na hindi epektibo sa inyo o kaya naman ay nagawa nyo na pero walang nabago sa inyong negosyo. Well, ganun talaga sa negosyo mga classmates. Hindi dahil epektibo sa iba ay epektibo na din ito agad sa atin. Magkakaiba kasi tayo ng environment at kultura. Pero ang pwede natin gawin ay kuhanin ng magagandang bagay na maaari natin mai-apply sa ating sariling negosyo. Anyway, simulan na natin ang ating klase. Ang unang puntos mga classmates ay makisama tayo sa ating mga kliyente. Oo mga classmates, napakahalaga nito para manatili sila sa atin. Lalong-lalo na kung may kolektor kayo na hindi kayo pumupunta sa inyong mga kliyente. Maganda na malaman ninyo ang ugali ng inyong mga kolektor dahil sa kanila nakasalalay ang ikagaganda ng inyong loan collections. Kapag kasi hindi marunong makisama ang inyong kolektor o hindi tayo marunong makisama sa ating mga kliyente, maaaring hindi nila pahalagahan ang kanilang obligasyon sa atin na magbayad sa tamang oras. Maaari din na maging sanhi ito ng tuluyang hindi pagbabayad ng utang ng ating mga kliyente. Kaya nga dapat mga classmates, sa umaga pa lang, bago pumunta sa area ang ating mga kolektor o bago sila maningil ng pautang sa ating mga kliyente, maganda na bigyan natin sila ng words of wisdom o ipaunawa natin sa kanila ang kahalagahan ng pakikisalumuha sa iba. Hindi dapat mainitin ang ulo kung hindi makatupad sa takdang oras ng pagbabayad ang ating mga kliyente. Mas maganda na kausapin ang masinsina ng mga kliyente natin at ipaunawa sa kanila ang kanilang obligasyon ng pagbabayad. Para na sa ganun, maiwasan na maulit ang hindi magandang sitwasyon at wala sa tamang oras na pagbabayad. Hindi dapat tayo magsawa ng pagpapaliwanag sa kanila dahil pasasaan ba at matatapos din ang kanilang bayarin sa atin. Ang ikalawang puntos naman mga classmates ay unawain natin ang estado nila bago pa utangin. Mahalaga ito mga classmates at sa totoo lang, kasali ito sa 5 C's of credit. Siya nga pala kung gusto nyong malaman kung ano ang 5 C's of credit ay may separate video tayo nito. Pakicheck nyo na lang ang link sa ibaba at panoorin nyo ito pagkatapos ng klase natin. Hindi kasi pwede mga classmates na dahil nakita natin na maganda ang cash flow ng kliyente natin ay papautangin na natin agad ito. Kailangan na maunawaan din natin ang kanilang estado dahil baka mamaya ay may attitude o character problem ito at hindi tayo mabayaran sa takdang panahon ng kanilang ipinangako. Sa totoo lang, madami ang sumasaplay sa pag-assess ng karakter ng isang kliyente. Nakakalimutan na kasing gawin ito ng taga-CI o credit investigator, nakausapin at makisalamuha sa kliyente bago ito pautangin. Ang mabisa kasing paraan para malaman ang attitude o karakter ng isang tao ay kausapin ito ng masinsinan at usisain ang history ng kanilang buhay. Hindi man natin malaman ito lahat, pero sigurado mga classmates na makakakuha tayo ng magandang impormasyon patungkol sa kanilang ugali. Maganda din na balikan sa mga susunod na araw ang kliyente at kumustahin ulit ito para na sa ganon, kahit napautang mo na ito, magkakaroon ka pa ulit ng lead kung sakaling may ma-discover ka na hindi maganda at magagawan mo agad ito ng paraan. Ang ikatlong puntos mga classmates ay maging klaro sa rules and regulations ninyo o ang magiging patakaran ninyo sa pagbabayad. Mahalaga din ito mga classmates dahil kung hindi malinaw sa inyong kliyente kung paano sila magbabayad katulad ng cash o via GCash, maaaring pagsimulan nito ng pagtatalo at hindi magandang samahan. Importante din na maipaliwanag sa mga kliyente natin ang mga ikakaltas natin sa kanilang utangin katulad ng processing fee, notarial fee, magiging savings kung mayroon ka man ito, at iba pang bagay na makakaapekto sa kanilang makukuhang pera o makakaapekto sa kanilang paghuhulog. Kapag kasi hindi natin ito na ipaliwanag na mabuti, bukod sa madidisappoint sila sa atin ay pwedeng hindi na sila mag-renew sa atin. Kaya importante ang client transparency para sa simula pa lang, kung talagang gusto ng kliyente natin ang ino-offer nating loan, hindi sila madidisappoint sa programa natin. Maganda na alam din ng kliyente ang kabuuang halaga ng kanilang iuhulog, daily man yan o weekly. At kung may savings kasi yung mga kliyente, ipaliwanag na din sa kanila kung magkano ang magiging kabuuan nito pagkatapos nila mabayaran ang kanilang loan.
Ang ikaapat naman mga classmates ay tulungan natin sila at huwag gipitin. Paano ba natin ito gagawin kung mangungutang nga sila sa atin? Well, magagawa lang natin ito mga classmates kung sakaling napautang na natin sila at sa loob ng loan cycle nila ay nagkaroon sila ng matinding problema. Dito natin sila pwedeng tulungan. Kung halimbawa na may na-hospital sa kanilang kapamilya at kailangan nila ng financial support, hindi man natin sila mabigyan ng pera na pampagamot, kausapin na lang natin sila na i-hold muna natin ang kanilang payment at after 2 weeks siguro o baka tumagal ng months, saka natin sila sisingilin. Sa ganitong paraan mga classmates, mararamdaman ng kliyente natin ang concern natin sa kanila. Mahalaga ang kasulatan sa ganitong sitwasyon at bigyan natin ng panibagong agreement o promissory note ang kliyente natin na magkakaroon lang ng hold sa payment at kapag nakarecover na sila, saka natin ipagpapatuloy ang kanilang pagbabayad. Kailangan din na ma-reassess ng nag-CCI ang status ng kliyente natin at kung kinakailangan na mag-reconstruct sa kanilang loan, depende na ito sa mapag-uusapan mo ng kliyente nyo. Ang ikalima naman mga classmates ay pababae ng interest. Ikaw classmate, magkano ang interest mo per month sa iyong mga kliyente? Sa tingin mo, accepted ba ang interest mo sa kanila per month? Ang maipapayo ko lang mga classmates, pagdating sa interest o tubo ay mas maganda na sa pinakmababa natin ilagay at daanin natin sa dami at ganda ng serbisyo para mag-sustain tayo. Hindi natin kailangan ng sobrang laki ng tubo kung magpapahirap naman ito sa ating mga kliyente. Hindi din dahil sa napapayag natin sila sa malaking tubo ay okay lang dahil pumayag naman sila. Tandaan natin na kaya sila nangungutang ay dahil may importante silang paggagamitan ng pera at para makatulong tayo, dapat na makatarungan ng interest na ibibigay natin. Ang ika-6 naman mga classmates ay magbigay ng rebate kung kaya. Pwede din naman na ilibre mo na lang ang huling hulog ni client basta maganda at nasa tamang araw ang kanyang pagbabayad. Sa ganitong paraan kasi, mamomotivate natin na magbayad ng maayos ang kliyente natin para ma-achieve niya ang rebate o reward na ibibigay natin. Pero syempre, kailangan din na makompute mo mabuti kung pwede mo ba ilibre ang huling hulog ni client. Baka kasi maapektuhan ang operations mo at malugi ka o matalo ang negosyo mo dahil sa paglilibre mo ng huling bayad. Kailangan classmate na calculated mo ang mga rebates na ibibigay mo sa mga kliyente mo. At ang huling puntos mga classmates ay parang kapareho ng rebate. Ito ay ang giving back sa mga client natin dahil sa magandang samahan natin sa kanila. Ano ba ang magandang ibabalik natin sa mga kliyente natin? Ang iba kasi, tuwing birthday ng kliyente nila ay may simpleng token o t-shirt na galing sa kumpanya. Pwede din naman na something na mapapakinabangan nila kagaya ng groceries, cups or tumbler at pwede mo ito ibigay sa mga kliyente mo every Christmas season. Sa ganitong paraan kasi, ma-appreciate ni client ang kabutihan natin sa kanila at makakapig-build tayo ng magandang relationship sa kanila. Ayos? O paano mga classmates, hanggang dito na lang muna siguro. Sana ay nakapulot kayo ng aral o idea sa tinalakay natin ngayon at magamit nyo ito sa inyong negosyo para ito mas lalo pang umunlad. At kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, ay baka pwedeng pakisubscribe naman at pakiclick mo na rin ang notification bell para palagi kang present dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa ating negosyo at maabot natin ang ating mga pangarap. Kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na interested sa ganitong video ay pakishare naman ito sa kanila para sa ganon lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay makatulong tayo sa bawat isa. Sige mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.